Ito, isa pang nakakatawang balita. Utangin na, sabi ko, walang balita eh. O, wala. Pero ito, nakakatawa tong balita na to, mga bossing. O, pakinggan nyo tong balita to. Pak! Utangin na si Matubato. Ito yung kriminal na madami nang napatay pero wala pang napatay. Ayan. So, ayun na nga. Balikan natin itong balita natin. Wala na silang mahanap sa mga Duterte. Wala na silang maisip sa mga Duterte. Ano ang isinusumbong nito ni Matubato? Tungkol saan? Tungkol ba sa war on drugs? Hindi. Alam nyo kung tungkol saan? Tungkol po sa Davao Death Squad. Yun yung sinusumbong nitong gunggong na ito. Davao Death Squad. Now, sino ang unang nag-imbestiga ng Davao Death Squad? Si Leila de Lima nung Commission on Human Rights pa siya. So, Commission on Human Rights pa siya, nagpunta na siya sa Davao, tapos nag-imbestiga na siya patungkol sa Davao Death Squad. At eto nga, sila Matubato, kausap nila at kung sino-sino pa. After niyang maging Commission on Human Rights President, naging pa siyang DOJ Secretary ni Pinoy. DOJ Secretary siya ni Pinoy for how many years? With the power of NBI, police, sundalo. Noong si Leila de Lima ay naging DOJ Secretary, considering na nasa kanya ang kapangyarihan ng NBI, ng police, lahat ng arsenal ng otoridad sa Pilipinas, at naging senador pa siya for 6 years. Oh, mantakin mo for how many years? For 15 years. For 15 years, she's a staunch critic of the Duterte. She's saying Dutertes are like this, Dutertes are like that, they are this, they are that, and so on and so forth. When Jinggoy Estrada asked her, Madam, did you even file a case against PRRD during the course of your investigation? For how many years you've been looking for evidence regarding this DDS in Davao? Anong nangyari? Anong development? May nakita ka bang ebidensya? At yung nakita mong ebidensya, ano nangyari sa investigasyon mo? Nakapag-file ka ba ng kaso? For 15 fucking years, wala pong na-file na kaso si Leila de Lima. Therefore, itong Matubato na ito, na testigo di umano, walang silbi. Gumagastos ang gobyerno para itago itong loko-lokong ito nang wala naman silang ikinakaso doon sa mga isinusumbong nito. So ngayon, nagdadrama sila. Sa tagal-tagal na panahon na nagsasalita sila tungkol sa mga Duterte, sikat pa rin naman yung mga Duterte. Wala pa rin naman naniniwala sa kanila. At wala na nga naniwala sa kanila nung una, dinagdagan pa nila. Ito yung mama na nagsabi na siya daw yung tagalibing, siya daw yung ganito, dadami daw niyang pinatay, ganito, ganyan. Tapos tinanong siya ng senador. So, tatanungin kita, ilan na ang napatay mo? Ginanon siya ilan na napatay mo? Alam mo, sagot niya, wala pa siyang napapatay. Putang ina, member daw siya ng DDS. Siya daw ang pumapatay para kay Duterte. Nung ibinalik sa kanya yung tanong, since ikaw ang pumapatay para sa mga Duterte, ilan na yung pinatay mo? Sabi niya, wala pa. Putang ina niyan. Wala ka pa palang napapatay. Paano mong sinasabi na ikaw ang mamamatay tao ng mga Duterte? Ganyan kapayaso tong hayop na to. Diba? Ganon kapayaso itong mokong na to. Tapos, nawala na. Pinaglaruan nila to sa Senado.
Sila Dick Gordon, putya, nandun pa si Trillanes nun. Pinaglaruan to nila Cayetano, pinaglaruan to nila Gordon kasi sinungaling talaga ang hinayupak na ito. Ngayon, wala silang makitang, wala na silang bago wala nang Quadcom. Wala na silang ano sa mga Duterte kasi paulit-ulit na lang war on drugs, war on drugs, war on drugs. Paulit-ulit na lang, ganun ang banat nila sa mga Duterte. Ang ginawa ni Duterte, sinunog na ni Duterte. Inaamin ko na lahat. Inaamin ko na. Oo na, sige na. Magsampa na kayo ng kaso para tapos na to. Wala na sila magawa. Hindi na nila ma-extend yung Quadcom. Yung good government ni Chua, tapos na din. Yung impeachment, ilan na yung nagsasampa? 4 na impeachment na. Pare-parehas naman makakaliwa. So wala na silang mahanap kay Inday Sara. Wala na silang mahanap na dumi kay Duterte. So paano na yung propaganda nila? Kailangan tuloy-tuloy. Iyan problema. Wala kang makitang bahid. Wala kang makitang dumi. Nakagumuha ka ng bali-balita, istorya, hindi naman kinakagat ng tao. Putan, taas pa rin ang rating ni Inday Sara. Tapos ngayon, pinalalabas na naman nila na rating. Si Inday Sara daw, 40% daw ng mga Pilipino pabor sa impeachment ni Inday. Mga gago. Magkakaroon nga sa January 13 ng rally ang Iglesia ni Cristo para pigilan yaang tutulan, hindi suportahan yung impeachment ni Inday Sara Mga bopuls pala kayo Alam nyo ba yung kay Iglesia ni Cristo? Alam nyo ba mga bossing na supposedly gaganapin yan sa may grandstand? Hindi nila binigyan ng permit? Hindi nila binigyan ng permit kaya dyan nang gaganapin sa Liwasang Bonifacio. Ang daming membro na Iglesia ni Cristo. Pag pumunta dyan sa Liwasang Bonifacio, mapupuno talaga yan. Delikado kayo dyan. Diba? Binabalik na naman nga yung West Philippines Kung wala na silang makita talaga sa mga Duterte na pwede nilang gamitin kasi Spanish na Yung issue nila Bongo, yung issue ng sa customs, di umano na sila pulong ang tawag dyan, yung nagpuslit ng droga daw sa customs. Pucha, nakita nyo si Trillanes, nagsusuri na sa mga Duterte sa mga kahayupang ginawa niya. Sa mga ginagawa niyang istorya para sa mga Duterte. Nakita mo naman, kumalat na yung balita na yan, hindi pa nag-deny si Trillanes. Sa grandstand na ba ulit, Leo Girl? Sure kayo sa grandstand na ulit? O sa grandstand kasi magkakaproblema talaga ang city government ng Manila. Putangin na pag nagpunta lahat ng mga iglesia, ang dami niyan, pati kalsada mapupuno dyan. Kung sa grandstand at least malaking lugar yon, hindi haharang sa kalsada mga tao ron. Tatanga-tanga kayo, hindi nyo bigyan ng permit yan. Pucha, yari kayo dyan. Baka dumiretso sa Malacanang yan. Okay, sa grandstand na daw. Okay, sa grandstand na. Okay. Grandstand ulit kanina in-announce ang saganang mamamayan. Okay, congratulations. Okay, so sa grandstand na. Kasi initially hindi binigyan ng permit. Pero putya, sinabi siguro ng Iglesia, bahala kayo. Pupunta kami sa Liwasang Bonifacio, Freedom Park yan. Walang permit yan, putya. So ayun, kaya nilipat ulit doon sa grandstand. Mabuti naman. So wala silang makita mga bossing, wala silang makita na ginagawang kabulastugan neto ng mga Duterte. Kaya ayan. Hirap na hirap sila actually mga bossing. Hirap na hirap sila na maghanap. So ayun yung sinasabi natin mga bossing dito kay Matubato na ito. So walang pinaglaruan na ito ng Senado, walang reputasyon ang mokong na ito, walang katotohanan sa sinasabi, ito maganda, dinagdagan niya pa. Putang ina niyan. Dinagdagan. Tas ngayon ang pinalalabas nila, ipinuslit sila, nasa ICC na. Sila putang ina, mabuti naman. Nakalabas na daw ito at saka sila Scanias at sila ay under the custody na ng ICC. Mabuti naman.
Oo, baka mamaya mamatay pa dito ang mga hayop na yan, sisihin pa sila Duterte, at least dyan mamatay yan sa ibang bansa. Siguro naman hindi nyo na isisisi ito kay Duterte. Oo, kasi mamaya dito mamatay yan. Atakin sa puso, sabihin nilason ng mga Duterte yan. O, di ba? At least kung wala na sila dito, tumungo na sila doon sa ano. O, ito na yung Google Docs. I-pin natin ha. O, pin. O, yan. O, so itong mga mokong na to, wala na dito. O, at least hindi na natin cargo de konsensya. O, kahit naman ito, maglakad-lakad sa paligid. Wala namang mangyayari sa mga gunggong na to eh. Kung kani-kanino kasi nagpapagamit tong mga mokong na ito, wala sigurong mga bahay to, kaya nagpa-witness protection program na lang, ang papangit pa. Oh, so tingnan natin na itong balitang ito na wala na silang masilip sa mga Duterte, kaya ibinabalik nila itong istorya nila Matubato patungkol sa DDS. Nabisto na si Leila de Lima sa Senado na yung istoryahin niya tungkol sa DDS 15 years in the making, wala ni isa na ni isang testigo, wala. Ni isang ebidensya, wala. Alam mo kung ano meron? Ni isang kaso, wala. Alam mo kung anong meron? Si Matubato. Bukod tangi. Bukod tangi, si Matubato lang. O, pakinggan natin, itong may bago May bago siyang revelasyon sa mga pinaggagawa niya kay Duterte. Tang inan to, may bago ka na namang revelasyon. Ang dami mo ng revelasyon. Hindi mo pa tinodo, may bago ka na namang katang isip. Sige, play. Nabuhay muli ang issue kay Edgar Matubato dahil sa lumabas na artikulo sa The New York Times nito lamang Enero 5. Confessions ni Matubato, wow. The New York Times. Lumabas muli. Sabi si Ed Lingaw na nagsabi, lumabas muli. Oh, sige. Sa article po na sinulat ni Hannah Beach at may mga larawan ng tanyag na photographer na si Jess Aznar, sinundan nila si Matubato sa kanyang pagpuslit ng Pilipinas sa Ayan, on the run, a hitman. Wow. Ito ang hitman na puta wala pa napatay. Tangin ng buhay ito. Hitman, wala pang napatay. Puta, ano ka, si Jason Bourne ka? Puta, antindi mo On the run, a hitman gives one last confession. May bago na naman siya confession. Putang ina, sa tagal mo na kulong, may naisip ka na namang istorya. Edgar Matubato, he killed again and again for former Rodrigo Duterte of the Philippines. Now, he's trying to stay alive. Gago. Tangina, kahit magpunta ka sa Mega Mall, walang papansin sa'yo. Putang ina, kahit magkasalubong kayo ni Duterte sa Davao, putang ina, hindi ka nun pag-aaksayan ng panahon. Putang ina, to feeling naman itong gagon to. O, walang hiya talaga itong mga hayop na ito. O, ayan, pakinggan natin yung istorya niya. tulong ng dalawang pare. Ito raw ay para mapasailalim na siya sa International Criminal Court sa Europa. Pero higit sa lahat, nagbunyag si Matubato ng mga dagdag na detalles. May binunyag na dagdag, gago din talaga eh. Ang tagal nitong nagsasalita sa Senado, ang tagal nitong ini-interview pa to ng media nung nakaraan ha. Puta, ngayon meron na naman daw siyang dagdag. Ano yung dagdag? Sige, eto puta, ito maganda talaga. Ang ganda ng mga dagdag niya. Ito Dagdag na detalye sa kanya umunang papel bilang miyembro ng Davao Death Squad. Ilalarawan po namin ang ilang detalye dito dahil ang New York Times article ay hindi po nababasa ng maraming Pinoy. Halimbawa, at pasintabi lamang po, ayon sa kwento ni Matubato, ito naman si Ed Lingaw. Ito naman si Ed Lingaw, may pasintabi po. Puta, kala mo naman. Akala mo naman, meron talaga siyang kahindik-hindik na babasahin eh. Ito ang sinasabi ni Matubato. Ito yung bago niyang revelasyon. Puta, nakakatakot. Sabi niya, Mr. Matubato said he would slice through the thorax, remove the vital organs, and lap ba yan? And lap the limbs.
Then he would cut off the head, puputulin daw yung ulo, and place it in the cavity, innards. Had occupied. So, yung katanggalin daw niya yung laman loob, tapos ipapalit, puputulin daw niya yung ulo, tapos ipapalit daw niya sa loob ng tiyan. He would pour engine oil over the butchered body to stanch the smell. Putang ina niyan. Anak ng tinapay. Puta, mantakin mo, pinatay niya na. Binuksan niya pa yung tiyan. Pinugutan niya ng ulo. Nilagay niya yung tiyan sa loob. Tapos, pinuusan niya ng engine oil. Ano to? Sinunog mo? Hindi. Oh, ano putang ina, sabi ko, nakakatawa. Sinong ulol? Sinong ulol ang, halimbawa ako si Duterte. Putang ina, sobrang galit ko sa tao. Ganun ba yung pagagawa ko? Sir, napatay ko na po. Talaga, napatay mo na? Opo. Sige nga, tingnan mo nga kung talagang patay na yan. Buksan mo yung katawan. Tanggalin mo yung laman loob. Tapos, pugutan mo ng ulo. Tapos ipasok mo yung ulo sa tiyan. Putang ina yan. Paano mo yung papasok yung ulo sa tiyan? Ito si Matimato, sa tagal nito nagtatago. Putang ina yung utak niya kung ano-ano na yung nagagawang istorya. Pinahirapan pa yung sarili. Pinatay mo na eh. Kung ano-ano pang ginagawa. Puta, sabi niya hindi enough eh. Yung istorya ko na pinatay, putang ina, sikat pa rin si Duterte. Sabi ko, pumatay na ako ng 1 milyon. Sikat pa rin si Duterte. Teka, babuyin ko yung mga patay. Oo, yun. Yung pinatay ko, babuyin ko. Kunyari, pinatay, pinaglaruan ko. O para talagang lumabas, nakarumal-dumal tong si Duterte. Ang ina niyan, ang daming gagawin. Randel Bunagan, ang daming mechanics. Kailangan patanggalin mo yung laman loob. Putulan mo ng ulo, ilagay mo sa loob ng tiyan. Putang ina niyan, sa panaginip lang nangyayari to eh. Nang inatanga lang eh. Sa totoo lang, tanga lang ang maniniwala nito. Kaya nagkukwento to dyan sa mga reporter sa abroad. Tanga yung mga yan eh. Kasi dito sa Pilipinas, ikwento mo yan, pagtatawanan ka talaga eh. Ulul, putangin mo, niloloko mo ko. Dito to yung sinasabi mo, chinacharot mo ko, gago ka. O eto mga to, si Hannah Beach, pag kinuwentohan mo yan, puta, utak langaw din yan eh. Talagang matindi si Duterte. Gano'n siya katindi? Pumatay siya. O tapos, pinababoy siya pagka pinapapatay niya yung tao. Pinapatanggal niya yung bituka. Tapos, pag di mo tinanggal yung bituka, ikaw yung papatayin niya. Tapos, pinapupugutan niya ng ulo. Pinapasok yung ulo sa tiyan. Tangina, anong logic nun? Totoo to, Randel. Sabi ni Randel Bunagan, hayop sa procedure. Tangina, may mechanics. How to become DDS? Oo, first, you need to kill. And then, you need to remove the innards. And then, you put the head in the stomach. Tayo mo, rellenong bangus yata yung sinasabi mo eh. Gago. Tayo to, nagrelleno ka lang eh. Kinwento. Baka nagkukwento to kay Hannah Beach kung paano siya magrelleno. Ito naman si Hannah Beach, akala niya dahil bobo siguro to mag-English, akala niya kinukwento kung paano ginagawa pinapatay. O kung paano pinapatay yung mga tao sa Davao. Yung pala hindi, hayop na yan, no pala to eh. Ang ina, nagre-relyenong bangus lang pala. Tanga lang maniniwala dito, sabi ni Randel Bunagan, talo pa zombie. Abnormal na lang gagawa nun eh. Putang ina yan. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali
walang makakaawan, walang inuurungan. Banate